uh, I had good commanders. Una-una, si Secretary de Villa, he was a full colonel when he was the battalion commander of the 61st PC Battalion. And ako na-designate immediately as company commander ng 612 PC Company. The whole battalion was deployed in Tripolis, Siocon, Sirawai, Sibuco. And my company basically was in Sirawai. So doon ko nakita yung yung good commandership. Sabi nga sa amin ng battalion commander namin is never that you touch the wife nor the money of your soldiers. That is, you've got to be fair and firm. So that is what we did. And doon ko rin nakita ang value ng civil military operations. Una, pagdating namin doon sa Sirawai, I found out that Sirawai is basically 90% of the land is owned by the Muslims. Pero bakit walang Muslim nung dumating kami? Ang CSD, police, mayor, lahat Kristiyano. And so I encourage the Muslims from Siocon, Zamboanga City na bumalik. Katulong ko yung natalong mayor, kandidatong mayor, na allegedly ay dinaya dahil hindi pinabuto yung mga tao niya na mga katutubo. So siya tumulong sa akin na Mayor Lim na mabuo. So gumawa kami ng separate village for the Muslims, mosque. And additionally, nagpapatrolya ako, kahit company commander ako, I have one section, gagapangin namin yung kalaban. Pag may ilaw yan at saka maliwanag ang buwan, takot ang kalaban dahil alam nila, nandiyan kami. Nakakapture ako noon ng 14-year-old na bata. Nakakarbin. Hindi ko pinatay yun. Binuhay ko. Pinag-aaral ko. Kaya umaga, sir, papasok na ako, bibigyan ko ng 5 pesos. Baon niya. Yung lahat na yun, ang ginawa ko, gumawa pa nga kami ng friendship bridge between sa Christian community and Muslim community. May pagitan niyang ilog So nilagyan namin ng bridge. Pinagtulungan ng Christians and Muslims na may tayo yun. Kaya ang tawag namin is a friendship bridge. So, kumalat pala yun sa bundok na ganun ang ginagawa. So, alam mo, for the first time in the history sa Sirawai, yung Sirawai na yun, that used to be attacked by the MNLF by wave for 1 week. Alam mo, 7 commanders of the MNLF surrendered to me. I was a second lieutenant. And yung batalyon namin, basically, ganun ang ginagawa. So, yung MNLF nun, nandun na sa boundary ng Sambu Sur at Sambu Norte. So, gumanda yung area. At nung umalis kami, gumulo ulit. Dahil iba ang naging approach. Ang approach nung pumalit sa aming unit is basically terror versus terror. Yung sa amin, talagang comprehensive. May intelligence, may operations, may CMO. And so, even when I became a battalion commander, yung experience ko as company commander, nagamit ko. Yun, sir. Pwede bang paki-expound nyo, sir, kung fast track tayo, sir, sa 74th? Oo. Ano yung mga binaon nyo, sir, na insights from your Triple S days na naging applicable pa rin, sir, sa Bundok Peninsula, sir? Yeah. Una-una, yung sinabi sa amin na master of the people and master of the terrain. So, nasa isip ko yun. And yung intelligence, because
Yung intelligence, pero experience ko doon sa Sirawai when I was a company commander, and yung training ko, na yun nga, na ano ko na, intelligence is the heart of combat operations. But the soul of psychological operations is also intelligence. So, pagdating ko rin sa Bundok Peninsula as a battalion commander, tinignan ko yung mga ano, sa INSOM noon ng intelligence summaries na ginagawa ng division, all Southern Luzon, Southern Tagalog and Bicol. Yung area ko, ang yung front na nando sa area ko, yun ang pinakamaraming sightings compared with the others. Pero for 1 year, walang encounter doon sa area ko. So sabi ko, there's something wrong. I have to improve my intelligence. So, in-improve ko yung nag-training ako ng intelligence, intelligence platoon ko, reorganize and train them together with the Philippine National Police. Agad-agad, sir. Agad-agad, kasama na kagad yung police. So, lahat ng police stations and even yung intelligence section ng probinsya, nagpadala ng police. Bakit, sir? Kasama ko yan because ang police kasi, kasama mo sa ano yan eh. Nakakalat sila eh. They have relatives do sa area. They are closer to the people. They are close to the people. We, the soldiers, wala naman tayong police power. We have the manpower, we have the muscle. But we don't have the police power. The police has the police power. And we are, remember, we are facing an insurgency. Kaya nga insurgency internal problem. In other words, internal, yung batas natin dapat, ma-implement natin. And so we have to strengthen the police. Because I was a PC officer, alam ko yung, you have the capability and you have the police power. Kaya ang PC noon, very effective. Ay wala ng PC. Ako, I joined from the PC to the Army. So, ang wala ng Army ngayon is the police power, which the PC used to have. Kaya, to bring that back, yung closer ties ko with the PNP, in-strengthen ko. And true enough, after 3 months of the training of 1 month, then test mission, within 3 months, na-encounter ko yung kalaban. Why would the PC or why would the PNP want to get involved, sir, nung first experience, yung inaano nyo, and yung what's in a sense of accomplishment din or Yes, of course, magkakaroon sila ng accomplishment. At saka yung provincial director classmate ko. Okay, sir. So it really helped na. Oo, at saka when you file cases, kasama sila. Kaya nga, yung legal offensive na yun, sinimulan ko rin yan eh. I trained si Corporal Desera na mahilig magbasa ng batas, pero hindi naman graduate yan. To the extent na yung paggawa ng mga affidavit, ng mga pagdating sa police, babasahin lang at immediately, pipirmahan na nila. Because you cannot file a case in court unless it pass through the police. Ay wala naman yung police sa bundok eh. So, to the point na ginawa na nga namin, basta magkaroon ng enkwentro, hanggat maaari, file kami ng file ng kaso. So, yun, nag-improve yung aming intelligence. And we came up with some intelligence efforts. Now, of course, hindi pwedeng, but everything is within the bounds of the law. But basically, I would say we strengthened the intelligence efforts. Meron akong research group na kinreate. Lieutenant Austria then helped me. Wala siyang alam, but I just teach him what to do, how to go about it. Every day magre-report siya sa akin, and ini-improve ko hanggang ma-perfect yung research group na-create ko. And very fruitful ang output nila as far as intelligence is concerned. So, doon magpapatrolya ako by squads, pero magkakalapit. Because I want them to develop that mastery of the people and of the terrain. Ang company commanders ko noon
ang bawat kumpanya, tigigisa lang opisyal. Siya ang company commander, siya rin ang, nag-iisa lang, dahil kulang kami ng opisyal. But may company commander, nag-lead ng operation yan, nag-aano ng, may intelligence efforts, may CMO, nagko-coordinate sa mayor, sa congresswoman. So, yun made them very comfortable. I made them comfortable. Ako ang nag-i-initiate ng networking. Kasama ko yung mga junior officers ko pag networking. After my network, sila na ang nagpapaloon. So, I believe I was able to train the young officers on how to do this networking. Sabi ko nga, I only have one officer per company. And yet, they were doing best. Why did the LGUs cooperate with you, sir? Nakita ko, na-realize nila na we are sincere. We are sincere. Dahil ako, inimpose ko yung discipline sa mga sundalo. Bawal ang sugal. Bawal ang alak. Bawal ang magdala ng babae sa kampo o sa detachment na hindi mo asawa. So, I strictly imposed that. May mga pinadischarge ako dyan, may dinemote. At nakita ng mga tao, iba na pala ang sundalo ngayon. They respected the 74th IB. Na parang, ang lumalabas kasi, sir, sa interview namin, maraming takot because of yung martial law na parang hindi na, ang hirap tanggalin talaga, sir, yung mga... Yeah, but kung makita nila na very sincere yung sundalo, disiplinado. Ang sabi nga sa mga sundalo the best CMO is to be a disciplined soldier. Yes, sir. Hindi ako nagkakape. Ay. So, ganun ang ginawa natin sa Bundok Peninsula. We improved the intelligence, we improved yung operational capability by knowing also yun nga, master of the people and master of the train. Anong klase ba ng operational environment, sir, yung inabutan nyo sa Bundok Peninsula, sir? I would say, doon sa Bundok Peninsula, konsolidado halos lahat yun. May mga sightings, pero wala kang maengkwentro. In other words, ang kunti na lang ang nagme-maintain ng mga barangay. Because, konsolidado na nila yung mga tao Kung wala pang hindi pa nila masyadong konsolidado, kailangan lang ang armado. Kaya nga, nung magre-recover sila, dagsa ulit. Ano na-encounter namin? And so, na-capture ko nga yung na-capture ko nga yung isang commander doon sa checkpoint. Alam mo yung checkpoint, pag wala kang mata, useless yan. Sabi mong deterrence lang, pero dumadaan pa rin dyan yung ay meron akong mata. Yung mga previous na na-capture ko na nag-surrender, sila nagmata. So, na-capture ko. At yung na-capture ko na yun, na nakuha ko ang loob, sila ang nag-lead ng mga operations. Kaya nga nung ninyo-neutralize na namin, when I say neutralize, yung pinalilitaw na namin yung mga poste-poste. Sabi ng mga poste, Kaloyd yun. Hindi ba ikaw nag-organize sa amin? Bakit ngayon kami ay tinuturo mo? Sabi ni Kaloyd, noon ay nasa kadiliman pa ako, nabulag ako. Ngayon nasa liwanag na ako. Meron akong duty na dalhin kayo mula sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. Yan sinabi niya. So, doon as battalion commander, noon ang mga mayor takot. Bakit, sir? Siyempre, yung mga NPA, di ba? Tinatakot sila ng NPA. Ba't pinalakas ko ang loob nila? I provide security sa bayan and I reinforce yung kahit kunti ang pwersa ko. Pagka may informasyon na babanatan yung isang bayan, nandun kagad yung aking augmentation. Kahit 3 sundalo lang, 4 na sundalo yan, ini-augment ko yan. Pag nakakita yung pulis ng may kasama silang sundalo, lumalakas ang loob niyan. Lalaban talaga yan.
So, ang NPA, pag nakikitang nakaredy, hindi tutuloy. So, during my time, walang bayan na inatake. We were able to dictate the tempo of the battle. Dun sa, Why is that important, sir, sa counterinsurgency approach natin? Why is it important that we dictate the tempo? When you dictate the tempo of the battle, ibig sabihin you are winning. Nagre-react na lang ang kalaban. Hindi yung naghihintay ka lang kung anong gagawin ng kalaban, ikaw ang magre-react. Pag ikaw ay reactive lang, talo ka. Kaya nga, si Captain Patria and with the other members of the LGU and the mga agencies, nag-formulate kami ng Barangay Empowerment Seminar and Training. Yung best, sir. Yung diba? best. Okay, sir. Massive yan. Katulong namin sila dyan. Tulong sa amin. May isang bayan nga doon, hindi ko lang sabihin pangalan, yung mayor ayaw tumulong. Di yung kalaban niya sa politika, yung vice mayor, yun ang kinausap namin. And then yung mga government agencies. So, best kami dyan. Best kami. Meron muna kaming clearing bago mag-best. It is a CSP, tawag namin counter SYP operation. Which is actually a shortened version of SOT. Na after the SOT, yun ang Barangay Empowerment Seminar and Training. Massive Information Dissemination. Doon na rin nanunumpa yung mga na-unearth namin. Hindi sa akin nanunumpa yung mga na-unearth naming mga poste sa mayor. Because siya ang puno ng bayan. Lang, sir, yun. Why would the mayor want to do that thing to, sir? I requested the mayor na siya ang manumpa dahil siya ang puno ng bayan. Constituents niya itong mga poste na ito. Territorial. So, doon sila sa mayor nanumpa na hindi na sila tutulong muli, mga ganyan. And sa Bundok Peninsula, doon sa batalyon namin, ang nanumpa sa akin, more than 600 na poste. You can just imagine, ang dami ng mga postehan na yun. Meron pang isang rin yung pare nagreklamo sa kanya yung na siya raw sinabihan na gano'n na kinakailangan ng pa. So kinausap ako ng pare. Sabi ko, Father, ito ang lumalabas sa sa aming pag-aalam. So kinausap ko yung babae, naliwanagan siya. Sabi ko, kung ikaw ay nadumihan, dapat malinis. Ang gagawin mo panunumpa ay paglilinis. Upang sa ganun, hindi ka na rin balikan ng NPA na hingan o tumulong sa kanila. Because sabihin mo, kilala na ako ng batas na tumutulong sa inyo, kaya hindi na ako pwedeng tumulong sa inyo. So, it weakened severely the enemy. Hindi sila nakapag-initiate ng any encounter. May mag-aambo sa kanila because of our massive information dissemination, BIN, intelligence, may nagsumbong kaagad sa amin na may aambusin na pulis na enkwentro namin, nakuha namin yung landmine. So, basically, hindi sila nakapagkandak ng opensiba. For my 1 year and 6 months sa Bundok Peninsula, wala silang opensibang nagawa sa amin.